Eh kung bakit lang naman binigay ng babae yung kanyang kaloob, na huling sentimo, yun lang naman pera niya eh. Pero kung siya po ay marami, hindi siya magbibigay nun. Kung magbibigay ka ng gamit siya, sabi ka magbibigay ng bulok. Pangit naman yung binigay mo sa Panginoon, yung second hand na TV, tapos yung TV mo sa bahay, bagong-bago. Yung kortina mo, napakamahal, tapos yung kortina sa church, sako. Yun po ang ibig sabihin. Gasto sa ganitong mga okasyon, hindi mabilang. Pagkatapos, sa kaloob sa Diyos, bilang na bilang. Nagrereklamo ang Diyos. Yung upuan sa bahay mo, ganda eh, pero sa church, hindi mo lang inaayos. Yung bahay mo, pinturado. Yung bahay ng Diyos hindi nire-repair. Nagrereklamo po siya. Leviticus 20-21. Kailangan din walang kapintasan ng baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog. Nire-reject po ng Diyos yung mga kaloob na may mga defect, mga second hand, mga bulok, mga pinaglumaan. Impact maging po sa mission of love, bagamat tayo po yung nagbibigay, pero sana isipin din po natin, huwag po tayo magbigay lang ng mga tira natin at mga bulok na sobra. Kung tayo po yung magbigay rin po tayo ng the best. Amen. Huwag tayo magbigay ng mga hindi nakarapat-dapat at para sa atin, hindi na talaga natin gagamitin. Mabuti po yung kasi hindi tayo nagbigay, pero sana lumagpas naman tayo ron. Nagbigay rin naman tayo ng kahit papano ay mapapagpala sila. Masisiyahan sila. Kasi kung tayo, ayaw nating tumanggap nun eh. Yung sabi ng Biblia, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Amen. Ayaw natin kumain ng bulok na pagkain, tira. Hindi, huwag din natin ibigay ito sa kanila. Napakaganda pong katotohanan. Bigay natin pinaka-the best. Hindi naman tayo hingian ng Lord ng ala tayo eh. Pagdating po sa Diyos, we have to do the best. Minsan ako po kinausap ng Lord, sabi niya, anak, gusto ko ipakita mo sa church ngayon na lahat ng ginagawa mo ay sacred. Kasi mahabang panahon, tinake lightly na ng church yung mga sacred things na ginagawa nila mula sa akin. Kagaya ng kasal. Hindi na po sacred sa marami. Sa nagkakasal, pakita na lang ng pera yan. It must be a sacred task. Dapat yung minister, nagpipray, malinis, sumusuporta, may luha sa mata, nagpapala. Kita mo yung kanyang dedikasyon sa bagay na yan. Yung excitement. Ayaw niya mag-asawa sana sila, pero dahil talaga namang hindi maawat at yun ang will ng Diyos, nakikiisa siya. Sacred. Dedication ng bata. Hindi yung may alay lang, tapos na. We have to treat that so sacred. Water baptism. Panalangin sa may birthday. At hindi na madadagdagan pang funeral service. Closing prayer, opening prayer. Ushering, pag-organ, lahat ng ginagawa natin, it must be done with much reverence. We have to treat that with sacredness. And I cry and I ask forgiveness when the Lord said that to me. Kasi, pag ang Diyos ay nag-involve sa anumang bagay, dapat maunawaan nating hindi siya basta-basta. Because God is there. Kaya ako, lahat ginagawa ko, binibigay ko, pinaka-the best ko. Ano man pong klase yan, dedication man, isang bata man yan, marami man yan, kasal man yan, malaki man ang handa o hindi. Panalangin sa may birthday yan. Siguro wala sa inyo makakakita sa akin na hindi magsasabing lahat ng kinasal ko, may luha ako sa mata. Hindi ako tumatayo sa pulpito sa anumang activity na ako po yung mag-o-officiate nang tinake lightly ko siya at hindi ako seryoso. Yun po yung nangyari. We have to give our best to God. Genesis 4:4.
Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang mga kawan. Pinatay niya ito't inihandog ang pinakamainam. Do you hear that? Pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Bakit nasiyahan ng Diyos sa handog ni Abel? Kasi siya ay mainam. The best. Numbers 18:29, yung pinakamainam na handog na tinatanggap ninyo ang siya inyong ihandog para kay Yahweh. Yun daw, pinakamainam na handog na tinatanggap niyo ang siya inyong ihandog para kay Yahweh. Kaya yung sinasabi ni nanay kahit di naman kayo magbigay kay tatay, kahit pa nga yung ibinigay niyo po riyan, barya lang at hindi 20 pesos, wala naman sa ating problema yan kasi hindi naman tayo naglilingkod dahil dyan. Kaya lang, lagi nating sinasabi, dapat inaayos yan, nilalagay sa sobre, ginagawang presentable. We do that sacredly. Hindi yung kung paano lang. Nawawalan po siya ng ayos. Nawawala. Hindi naman tayo legalistic, no? Pero yun po ang ibig sabihin nito eh. Sometimes it is not the money at all, but it is how we treat things and how we do it sacredly. Kaya minsan sinasabi ko, dapat po sinosobre nyo. Hindi yung, minsan ganito yung ayos niya. Tatayo. Malungkot tayo kahit pa po 1 milyon yung laman ng cheque na yun. Hindi dapat ganun yun. Dapat maayos. Nakasobre, presentable. Kahit pa po 3 piso lang yan. O siya po 20 centimos. Nininim po nyo ko. So, dapat ganyan po tayo ka-oriented sa lahat ng ito. Then, next, paano tayo magbibigay ayon sa halimbawang ipinakita ng Panginoong Hesukristo? Acts 20:35, 2 Corinthians 8:9. Ayon sa halimbawang ipinakita ng Lord. Ano bang halimbawa ng Panginoon? He gave His best out of His endless love to us. And He do it always. No? As a life. Yan po ang ehemplo ng Lord. Next one, magbigay ayon sa ginawa ng mga naunang mananampalataya. Ehemplo po ng early church. Acts 4:30-37. Acts 2:42 and 45. In 2 Corinthians 8:1-8. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang ayon sa kanilang makakaya, kundi higit pa. Yan pong ehemplo. Hindi lang ayon sa kaya nila, kundi hinigitan pa nila. Yan pong dapat nating tularan. Hindi sila kontento roon sa dapat lang nilang ibigay at kaya lang nila, ito po ay sinobrahan nila. Magbigay sa bawat pagkakataon. Hanggang may opportunity, may panawagan, lagi po tayong mag-reply. Because our giving is our prosperity. Galatians 6:6-10. Magbigay sa bawat pagkakataon. Pag po tayo ang pumili ng panahon kung kailan tayo magbibigay, ang Diyos pong pumipili. Ano man pong panawagan yan, sa text, sa email, sa telepono, paabot sa ating mga anak na pastor, sa bawat isa patungo sa inyo, sa fax. Alam mo, pong panahon niyan, isipin po natin siya po'y biyaya. Ang Diyos pong may gawa niyan. Kasi nga, hindi naman magpapaalam ang Diyos sa atin eh. Yun pong Christianity. Maging ako, hindi naman nagpapaalam ang Diyos sa akin eh. Nag-uutos lang siya. Ang tungkulin ko lang laging maging handa, maging available. Hindi ako nakapagsabi sa Lord, kahit minsan na Lord, teka muna, pabigla-bigla ka naman, pwede bang baguhin mo muna, ilipat mo lang pecha, hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo ba alam na ganito, ganyan? Hindi ko po pwedeng sabihin yan. Kaya nga ang Biblia ay nagtuturong, let us live ready. Amen. Rapture, ready. Kasi nga, sa bawat opportunity, dapat tayo po ay nagre-reply sa panawagan ng Diyos. At para maging magaan po ito sa lahat, hindi naman po siya mag-uutos sa atin nang wala po tayo. In case na tayo po ay wala, magbibigay siya para meron tayong maibigay. Wala po tayong problema. Magbigay sa bawat pagkakataon.